age to age he stands, and time we sing his praise, beginning and end, beginning and end. The God that three in one, Father, Spirit,
for there is none like you, Father God. Yes, Lord, hallelujah. We worship you, we worship you, we worship you. Lord, kan ko muna iti bakbaklayan, ti kakabsat nga dito. Han ko muna niya ti bagbagkatan na. Imidatod ni amin na ti kanyang. In Jesus' name, I want to musikle. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. At Lord, kasi tuloy mi dati ka servisyo mi tangal daw. Kasi katigtuloy nga makiyad da kami itong kalay sa akin na kanya. Dati mi, dawat mi, in Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan tayo niya ako. Praise God. Yaman tayo kadagitay. Kankanta nga pa nagdayaw kaniya po Diyos, makapa pag-aan tirik na nagdayaw kaniya po Diyos. Amen! Amen! Hallelujah! Kaya kupan tayo nga dagos iti panagsagana tayo nga agdangag kadagiti ipaay na po Diyos kada tayo tatang at bigat ng paraon. Tayo bang hard iti ayatan tayo nga pastora Rosaline Itanas. Yes, kaya po Diyos, naibag nga bigat tayo amin, madaydayaw ti ako. Kung nga ti ako, isulang ti madaydayaw, itinay daw. Kaputa, nangato ken kangatuan nga Dios iti Dios tayo. So ngarabben nga daydayo tayo kanya na madaydayo di Apo. Amen. So praise God. Agyaman kami Apo Dios iti Lord. Iti amin nga panakarik-rik nami iti presensya. Amumi Apo nga da kay tinagtitingan mo. Kaya titultuloy mo Apo Dios nga makisao kada kami. Babalan Apo iti panagdengeg mi kadagiti sao. Apo luktang ti panakawat mi nga spirituan Apo. Tapno agawid kami Apo Dios nga adda iti naawatan mi ket dagiti saom agnaed da kadagiti puspuson. Andang aglabas nga ungaong iti biag mi nga magtrabaho da gaputa dayta ti imbaga. Nga ti saom na may palgak Apo san agsubli nga ungaong ken ka. Apo Dios ikararag mi ti daytoy nga bigat. Hallelujah nga ti saom Apo waya-wayaan. Tapno dagiti amin nga agdingeg Apo Dios. Mabindisyonan amin, O God, kitagawid amin nga. Naawat dati pa nakabindisyon nga na Espiritu. Yaman kami kat amin lagito, i-commit tinaga ni Apo Jesus. Amen and amen. Again, isang mapagpalang araw po sa atin sa umagang ito mga kapatid. Hallelujah. Muli ho ay ating tutunghayan ang salita ng ating Diyos. At ang tema po natin, kung kayo po ay nakikipag-isa dun sa ating devotion, morning devotion, natapik ko na po ito last Saturday. Yung pong ating devotion na yon, ginawa natin, pinanalangin natin sa Diyos para maabot ang lahat ng mga kapatiran natin na gusto ring makapakinig ng mga salita ng Diyos. Hindi po yun pang hindi po yun pang content. Pero yun po ay binabahagi natin ng walang hinahangad na kapalit. Praise God, para maitaas ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Diyos na dapat ihayag bilang tupad po natin sa kanyang Great Commission, madaydayaw iti Apo. Abutin ang lahat ng mga gustong makinig. Glory to His name. Amen? So wala tayo sa okay, so inuulit ko yung message ngayon para po sa atin. Sino sa inyo nakapanood na? Amen. Madaydayaw ni Apo Diyos. Okay, so dahil nga po hindi natin napanood yung ating live last Saturday, so praise God naman at walang nakapanood. Dahil kung may nakapanood, mauupo na, kumbaga, hindi na sariwa sa inyo, no? Pero, madaydayaw ni Apo Diyos. Sina-challenge ko kayong sumama doon sa devotion.
Kasi yun yung time para ma-encourage tayo na gumising ng maaga tayo mag-praise the Lord. Unahin ng Panginoon sa bawat araw ng ating buhay. Maraydayaw iti ako. Amen? So ang tema po natin ngayon is how we worship God. Ayan. Paano natin sinasamba ang Diyos? Paano nga ho ba? So tayo po ay sumasamba sa Diyos. We worship God because we are created to worship. Yan lang ang layunin ng Diyos. Wala nang iba. Apay kunayo nga dagitoy amin nga makikita tayo nga kay kayo. Manok nga tumilatilaok dita. Kuton nga nagadadu ti paligid tayo. Pirnarswalan idaya ni Apo Dios ngawan anyaman. Mamatiak nga dagita uray di daman agsao. Ngem gaput kinadaya at gaput kinaitsura da ayaten nga kakabsat. Naparswada tapno iti kasta dagiti buybuyada nupay di da makasao kas iti tao. Ngem may padayakyak ti kinasya sino iti Dios gapo kadakwada madaydayaw iti Apo. Amen. Kaya't nasawen at damot panagdaydayaw da kini Apo Dios. Ngem datayo nga tattao parswana tayo ni Apo Dios diti rabaw ti daga. Tayo ay ginawa ng Diyos sa mundong ito. Hindi lang para harapin ang ating buhay ng may kanya-kanya at kung ano man ang gusto natin. Pero iisa lang ang dahilan. Tapno, idaydayaw tayo ni Apo Diyos. That's why we created to worship. Maraydayaw iti Apo. Amen. Alam nyo mga kapatid, tayo po ay nilikha ng Diyos. Sabi ko nga kanina, para siya ay parangalan. Because of God who is. Hallelujah. Alam niyo yung divine nature ng Diyos. And because of what God has done for us. His no supernatural work tibiyag tayo ken iti amin. That's why ma-encourage tayo kuma ngagdaydayaw iti dayta nga Dios. Madaydayaw iti ako. Amen. Amen. Katno bakit ka? Kung ikaw naman ay may edad na at during praise and worship time, hindi ka makasigaw gaya na naming mga kabayan. Gaya naming mga kabataan. Sinasama ko muna yung aking sarili sa mga kabataan kahit ako'y malapit ng mag-senior. Dahil feeling ko laging malakas sa Lord. Hallelujah! Amen! Hindi ka naman pinipilit ng Diyos. Para maglulundag dyan kung mayroon kang nararamdaman. Pero alam ho ba nyo na pwede kayong magpuri sa Diyos with all your heart kahit hindi kayo maglulundag. Pero yung puso nyo naglululumundag sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! And now, gusto ko pong sabihin sa atin, emphasize ko sa inyo that worship, na tayo po ay dapat magpuri sa Diyos dahil ito po ay hindi lamang isang formula o isang methodology, no? Methodology. Ibig sabihin, ito po ay hindi isang but ito po ay isang pagsamba sa Diyos dahil inirebuild ng ating Diyos ang kanyang sarili sa kanyang mga salita na tayo ay dapat sumunod sa mga bagay na nais ng Diyos sa atin, na siya ay purihin dahil siya po ay dapat at karapat-dapat tumanggap ng ating papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Amen. Hindi ba? Di ba ho ba karapat-dapat sambahin ang Diyos? Na may lalang sa atin? Na may likha sa atin? O palitan na lang natin, tayo ang lumikha sa Diyos at tayo ang sasambahin ng Diyos. Kung ikaw ang nalikha ng Diyos, hindi ba karapat-dapat na sambahin mo ang Diyos? Amen? Amen. Hallelujah. So, thankfully that God has shown us the way to worship Him. Pinakita ng Diyos paano natin sasambahin. Jesus has revealed that God is Spirit. Paano niya ipinakita? Jesus revealed that
God is Spirit. Ni-rebuild ng ating Panginoong Jesucristo na ang Diyos ay Espiritu. And those who worship Him must worship in spirit and in truth. Hallelujah! John 4:24. Glory to His name. Amen. Amen. To worship God, our spirit must be connected to His Spirit. Dapat tayo na mga Kristiyano na tinatawag sa loob ng iglesia ay connected sa Espiritong yan ng ating Panginoon. Para masabi na tayo ay sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Kailangan tayo, ang Espiritu natin, connected in God's Spirit. Hallelujah! Amen. In order for that to happen, we must acknowledge that Jesus Christ is Lord. Amen. We must acknowledge that Jesus Christ is Lord. Siya ay Diyos. Siya ay Panginoon sa ating buhay. At nilikha ka niya, ginawa ka niya para siya ay sambahin mo. Para siya ay paglikuran mo sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi ka nilikha ng Diyos para gawin mo kung ano ang gusto mo. Pero nilikha ka ng Diyos para sambahin mo siya sa Espiritu at sa katotohanan. Glory to His name. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sabi niya, and this is only possible if God's Spirit dwells in our lives. Mangyayari ito dahil ang Espiritu ng Diyos nananahan sa ating buhay. Tama, mali? Tama po ba ng Espiritu ng Diyos nananahan sa buhay mo? Amen. Nagdudwell sa buhay mo? Permanently, if you receive truly the Lord Jesus Christ as your personal Savior, the Holy Spirit dwells in your heart. Huwag mong aalisin yan sa faith mo. Huwag mong sabihin na dahil nakakagawa ka ng mali, sometimes, Brother Christian, wala ng Espiritu ang Diyos sa buhay mo. Hindi, Brother Gideon. Once you are truly receiving the Lord Jesus Christ, receive the Lord Jesus Christ as your personal Savior. Ang Espiritu ng Diyos nananahan sa buhay. At kapag nangyari yan, na in-acknowledge mo si Jesus as your Lord, and you believe this truth, the Holy Spirit mananahan sa iyo. At walang makapagsasabi that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. 1 Corinthians 12 verse 3. Hindi mo ma-acknowledge ang Espiritu na si Jesucristo ay Lord if the Holy Spirit hindi wala sa iyo. Yes, because yung Espiritu lang ng Diyos, 1 Corinthians 12:3, pakilagay doon, ang makapaglalarawan sa puso mo na si Jesucristo ay Diyos. Amen. Except the Holy Spirit, hindi mo ma-acknowledge that Jesus is Lord. Yes. So hanap ka mamati nga dagiti saan nga namati ket agdaydayaw damo tikas panagdaydayaw ti naman. Gaputa may nga requirement ni Apo Dios tapno makapagdaydayaw ka ti espiritu ti kinapudno. Para ikaw ay makapag-worship in spirit and in truth. You must first acknowledge that Jesus is Lord in your life. Amen. Mangyayari yan kapag talagang totoong tinanggap mo siya sa iyong puso. Mangyayari yan kapag talagang si Jesus ay nabubuhay sa puso mo at ang Espiritu niya ay nagdudwell sa iyo. Nabubuhay sa iyo. Yan din na Espiritu ang nag-convict sa iyo nung ikaw ay makasalanan pa at sinabi niya, mag-confess ka, tanggapin mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Kaya kung hindi mo pa talaga truly nauunawaan ang salvation ng buhay mo, umattend ka ng Sunday school. Maiintindihan mo ito.
Paridayaw iti Apo. Napakahalaga na malaman mo ng Espiritu ng Diyos na nanahan sa iyo. Because pwede mo siyang sambahin in spirit and in truth. Ngayon, naniniwala ka ba na maaari mong sambahin ng Diyos in spirit and in truth? Because the Spirit of God is in your heart. Paridayaw ti Apo, amen? Yes. Nananahan siya sa atin. That's why we need God's Spirit to help us in our infirmities. For we do not know, sabi niya, Romans 26, for we do not know that what we pray for as we should, but the Spirit Himself intercedes for us with groaning too deep for words. Maridayaw iti Romans 8:26. Tinutulungan tayo ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, para ipakita sa atin yung hindi natin alam ano ba ang ating mga infirmities sa Kanya. At ano ho ba yung pwede nating ipanalangin, paano ba tayo manalangin without the Holy Spirit. Kaya bilang Kristiyano, mahalaga na nananahan ang Espiritu ng Diyos sa bawat buhay natin. Glory to His name. Huwag mong iwawalayan. You must acknowledge the Holy Spirit na laging nandyan sa puso mo, nagdudwell sa puso mo. Gumagalaw sa buhay mo. Kasi, sabi niya sa Romans 8:26, but the Spirit Himself intercedes for us with groaning too deep for words. Intercedes us. Ibalbalaat na tayo ti Espiritu ti Apo. Hindi lang si Jesus ang nagpipray sa atin, but also His Holy Spirit. Amen! Glory to His name. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Una, ibinigay niya ang kanyang Espiritu nang siya ay pumaroon sa langit para sa lupang ito, ang mga believers makilala nila si Jesus Christ. Because without the conviction of the Holy Spirit, hindi mo makikita na si Jesus Christ ay Lord sa buhay mo. Hindi mo makikita ang ikaw ay makasalanan. Hindi mo makikita ang kailangan mo pala ng salvation. Hindi mo makikita na si Jesus Christ ay siya lamang tagapaghugas ng iyong kasalanan. And because of that Holy Spirit, yan din ang ginagamit natin para masamba natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yan ang dahilan. Kaya niya sinabi doon sa John chapter 4 verse 24 that God is Spirit and those who worship Him must worship in the Spirit. Hallelujah! Amen. Amen! Ano ba ang gagawin mong pag-worship? Hindi mo naman nakikita yung Diyos na yan. Hindi mo naman siya nakikita ng mukhaan. But in your spirit, ramdam na ramdam mo ang pagka-Diyos ng Triune God sa buhay mo. At pwede kang sumamba sa Kanya in spirit and in truth. Glory to His name. Amen! Hallelujah! Oh, hallelujah! At kaya nga mga kapatid, offering our bodies to God, yan ang pinaka-importante. To worship Him in spirit, you should offer your bodies, or your body, singular, as a living sacrifice. Idaton mo dahil tabagin. Ibigay mo ang buhay mo bilang handog na buhay. Karapat-dapat at katanggap-tangkap sa Kanya. Sabi niya doon, dear brothers and sisters, I pledge you with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind we will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Ano mo daw siya i-worship? Hindi pwede yung wala ka sa sarili mo. Hindi pwede ang mag-worship sa Lord na ang katawan mo ay malayo sa Diyos. We must more worship Him in spirit and in truth. Because your physical body, dahil ang katawan mo ay ibinigay mo sa ating Panginoon.
ng buhay at hindi patay. Dahil kapag patay ka na, how come? Paano mo ito maibibigay sa ating Diyos ng buong buo? Hindi mangyayari yan. Kaya ngayon at buhay ka, every time sana na pupunta ka sa church, Lord, I will give you my heart, I will give you my body, I will give you my mind to worship you in spirit and in truth. Every day nagigising ka. Ganon ang sasabihin mo para sigurado na ang buong puso mo, you are worshiping God and in spirit and in truth. Amen? Hindi during praise and worship, wala ka sa sarili mo. Paano mo may enjoy ang worshiping God? Anyway, sinasabi naman natin na hindi lang sa singing, hindi lang sa praise and worship, pero part of worship, ang singing and praising. So sana, sa lahat ng bagay na ginagawa natin, hindi lang praise and worship, but every aspect of our lives, hallelujah, ibigay natin as a worship to God. Pero yung tong sinasabi ko, yung worshiping Him in spirit and in truth. Paridayaw ti Apo. First, offer your body. Ibigay mo ang katawan mo sa Diyos ngayon at buhay ka pa. Amen? Secondly, living by faith. It is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists. Amen. And that He rewards those who sincerely seek Him. Hebrews 11:6. Faith is very, very important sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Without faith, how come na ma-worship mo ang Lord in spirit and in truth? Hindi mangyayari yan. Kailangan, merong tayong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Hindi kailangan kasing laki ng mga bundok. Pero ang inihingi ng Diyos, kaunting pananampalataya lamang ay sapat na. Para maipakita mo sa Kanya na sa kaunting pananampalatayang iyan, sa maliit na pananampalatayang iyan, kahit na maliit, kung ito ay walang pag-aalinlangan at solido, ito ay isang katanggap-tanggap at karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoong Diyos, madaydayaw iti ako. Amen? Amen. Faith is very important. Napakahalaga nang ikaw ay may sulidong pananampalataya para masamba mo siya sa Espiritu at sa katotohanan. Glory to His name. Hallelujah. Amen. Oh, hala nga pa nag-praise and worship dito'y unag. Iti simbaan. Uray pa'y panagdengeg. Iti Sunday school. Kinti amin nga aspitos at serbisyo. It's parts of worship. Part ti worship. Isu nga, nusyak kada kayo. Mas kayat ko nga ited ti amin nga oras ko, iti aldaw, ti domingo, iti agsapa ko nakman. Tabisi tayo ti malo. Ited tayo kumati best time tayo iti ako. Because amin, nga part, iti biyag tayo, apa nagdaydayaw kini Apo Diyos, whether nag-work ka man, nasa business ka man, it's a part of worship sa Diyos. Huwag sana nating baliwalain mo. Ang tayo ibaga nga during praise and worship lang tayo nag-worship sa Lord. Kahit sa pakikinig natin ng salita niya, napakahalagang bagay yan na ang Diyos itinataas natin siya. Na ang Diyos, ibinibigay natin siya Kanya ang kaluwalhatian, marilayaw iti ako. Amen. I believe that God-pleasing worship involves the following characteristics. Ano po yung mga characteristics na ito? Okay? Kung ibinigay mo na ang buhay mo sa Diyos, kung may pananampalataya ka na kahit konti, now, ano naman ang characteristics na involved dito para ma-please ang Diyos sa pag-worship mo sa Kanya? First, God glorifying. Ang Diyos ay nag-glorify kung tayo ay nag-worship sa ating Diyos na buhay. Nag-glorify siya. Worship is about glorifying God. In Jesus Christ, through the Holy Spirit, we reflect God's glory. 2 Corinthians 3:18. Maridayaw iti Apo. Worship is about glorifying God. Naniniwala ba kayo doon? Glorifying God. And worship, sabi natin, hindi lang during praise and worship. Whatever you do. Hallelujah.
sources He has given us. We must worship Him in spirit and in truth. Ang dami nating talent. Pero minsan ipinagkakait natin sa Diyos. Time, ang dami nating time. Nasa ating mag-manage ng time. And thank God, thank you, Jesus loves you. Sa lahat ng activities, binibigyan nyo ng time. Thank you so much. God bless you. And sources. Ang daming sources. Hanapin mo. Anong sources pwede mo siyang i-praise, i-worship na ibinigay sa iyo ng Diyos. We live to bring glory to our Creator. Ang scripture nire-reveal niya that we are God's handiwork. Ephesians 2:10. Pakilagay mo yan. We are God's handiwork. Masterpiece. Created anew in Jesus Christ. So we can do that good things He planned for us too long ago. Sabi niya sa Ephesians 2:10. Dahil ang purpose niya is to glorify God, not ourselves. Amen. Amen. Amen? Amen. Para mag-glorify siya, hindi ang ating mga sarili. Ang dami mong ginagawa para mag-glorify ang sarili mo. Pero yung konting bagay lang para sa Diyos. Kahit wag ka nang maligo. Kahit wag mong masyadong ibigay ang best sa katawan mo. Basta pumunta ka dito sa tamang oras, mas masisiyahan ang Diyos. Uray no maminsan, mapalitadaan mo tirupa tayo. Mas maminsan, saan mo? Gaputawanan ti tiyempo kat makita tayo ti oras kat late na, it's okay. Maiintindihan kita. Pero hindi ka maiintindihan ng Diyos. Palitadaan. Intindihan mo ba yun? Naiintindihan kita, pero it comes to pleasing God, hindi mapi-please ang Lord sa iyo. Why? Kasi, ang time binigay ng Diyos hindi para busbusong amin, para itibagin. Eh do kaya't mo nga dadalo ti busbusong tibagin, magriing ka alas 4 para bangon. Umpisa mo nga agsagaysay, Palitada. palitada. Okay, anda ka piligay ng ti Apo. Pero pag oras na ng kanyang oras, bigyan natin yung best time sa Lord. Amen? Amen. To glorify Him. And sabi niya, mapiplease natin siya. Matutuwa siya sa atin. Maridayaw iti Apo. Amen! Amen. Ang langmat angad adjay. Manong Efren. Nya. Amot lang nga palpalitada ah. Liha. Amin nga ba nag-aramidin tayo. Itin tayo ti best time para iti Apo because amin nga oras time for worship. Nagtatrabaho ka man, ang nga kailangan nga rod, nga ko ilaan ti time, dahil ti pa nag-worship ko, hindi yun eh. Sa lahat ng aspeto ng ginagawa natin, sabi natin, worship lahat yan. Lahat ng oras sa Diyos, worship lahat yan. Kaya, dapat kung nasa business ka, honest ka. Kasi pag daydayaw mo amin dahil ta business mo ti Apo, no pa nagmulmula, honest ka lahat, everything. Aramidem ka na saya. Because amin dahil ta, pag dayaw tayo iti Apo, agminminero ka man, aramidem tayo dahil ta as a worship. At sa part, nga pa nagdaydayaw in spirit and in truth. Nawatam na dyan. Nawatam na dyan. No apay kaputa, no agbasol ka dyan nga parte, dyan spiritum, dyan spiritu ti Diyos nga dyan puso malmaldaangan. Hanaya nga makasangsangit ka, no aldaw ti prayer meeting si Sir Jonah kat saan ka nga makapan, agsangsangit dyan spiritu, kinti spiritu ti Apo. Hanaya nga no activities ti church nga mo nga maatindaran kat why, napaka sad ng puso. Because your spirit, dyan espiritu ti Diyos, among nga mapipis. Among nga mas masaya ka kapag may mga bagay na nagagawa ka sa Diyos. You know why? Among no apay, gaputa amin nga oras, kukuha ni Apo Diyos. Yung saan kumot ngayon baga,
Nyak titipon tayo laangan tagor worship tayo ti Apo. Intindihin ninyo ang salita ng Diyos. Go, magtrabaho kayo. Pero lahat ng tinatrabaho nyo, aramidin nyo mga pagdayaw kini Apo Diyos. Maridayaw iti Apo. Amen? Yes. Tada tayo, kingdom na tayo ni Apo Diyos. Insalakan na tayo ti Apo, inseparate na tayo ti Apo, kukuha na tayo ni Apo Diyos. Pagarian na tayo ti Apo, iglesia tayo ti Apo, ginatang na tayo ti dara ni Apo Jesus. Hallelujah. Ti Espiritu na adaka na tayo, tapno i-drive na tayo, maridayaw iti Apo. Amen. So, God glorify. Next is Christ-centered. Glory to His name. Maridayaw iti Apo. Ni Apo, ang Panginoong Jesucristo, sana, sorry, nakalimutan ko dito pala si Brother Joel, hindi niya maintindihan yung sinasabi natin. No? So, number 2, hallelujah mga kapatid, alalahanin natin na nakasentro kay Kristo. Makakalapit lamang tayo sa Diyos na banal at sakdal dahil sa ginawa ni Kristo sa buhay natin. Without Jesus Christ, we can do nothing. Wala tayong magagawa. Ang kamatayan ni Kristo sa cross ang nagbubukas para sa atin. Anang daan patungo sa ating Diyos Ama. Inihayag na Yesu Kristo, sino siya? Ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay, walang makakaparoon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. John 14:6. So si Kristo ang ating katuwiran. Makakalayo tayo sa harapan ng sa kapangyarihan ng Diyos dahil sa katuwiran ni Kristo. Na nagpapalaya sa atin mula sa pagkakaalipin sa kasalanan at ginawa tayong matuwid ng Diyos. May isang Diyos at isang tagapagligtas na maaaring makipagkasundo sa Diyos at sa sangkatauhan. Ito ay ang taong si Kristo, nagkatawang taong si Kristo. 1 Timothy 2:5. So Christ-centered. Yun po sana ang sentro ng ating pag-worship sa Panginoon. Amen? To glorify Him, maging sentro si Jesus dyan sa buhay natin na yan. And next is Spirit-driven. Ipinahayag ni Yesu Kristo ng ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang pakinabang, sabi niya doon. Sino daw ang nagbibigay buhay sa atin? Hindi ang ating laman. Hindi ang flesh mo na tinitirhan mo. But the Holy Spirit. Binigyan tayo ng Espiritu ng buhay. Hello? Intindihan niyo ba yun? Na hindi daw ang ating laman ang nagbigay ng buhay sa atin, but the Espiritu ang nagbigay ng buhay. John 6:63. Ang laman ay walang pakinabang. Maliwanag. Ang nagbibigay buhay, ang salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu, at ang mga ito ay buhay. Ang tunay na pagsamba ay dapat pangunahan, inspirasyon, at bigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Una na matijay. Manaydayaw ti Apo. Gaya ng nabanggit kanina natin, mga kapatid, si Jesu Kristo lamang po ang dapat na mag-drive. Si Espiritu lamang ng Diyos ang dapat mag-driven sa atin. Hallelujah, amen. Manguna sa atin. Hallelujah, dahil siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Dahil kung laman lamang walang pakinabang. Sabi ni Paul, useless the flesh without the Spirit of God. At because of that Spirit, mabalin tayo iso nga daydayawon. Kaya't isunan iti mangi-drive iti biyag tayo manaydayaw iti. Manguna sa buhay natin manaydayaw iti. Amen po ba? Amen. And John 16:8, sabi doon, maaari tayong sumamba at manalangin sa Diyos sa tulong ng Kanyang Espiritu. So narito ang sinasabi natin habang tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinabi ko na yan kanina sa inyo. Okay, kay Kristo, ang banal na Espiritu ay nabubuhay sa atin. Hindi lamang paminsan-minsan ito. Ngunit permanente po. Amen. John 14:15-16. Gabayan niya tayo sa lahat ng katotohanan. John 16:13. Tuturuan niya tayo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa atin ng mga salita ng Diyos sa ating buhay na buhay. And John 14:26. Kailangan natin ang Espiritu ng Diyos sa ating pagsamba. We need the Holy Spirit
para masamba natin siya in spirit and in truth. Yes, Lord. So without Jesus Christ, Not. hindi natin masasamba ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Amen. Kaya nga, sa salvation, kailangan talaga ang pagtanggap sa ating Panginoong Kristo. Pag-confess sa ating kasalanan para makapanahan ang banal na espiritu ng Diyos sa ating mga puso. Amen. And that's why we can worship God. Hallelujah. We can praise the Lord. And in spirit and in truth. Glory to His name. Madaydayaw iti. Amen. And lastly, life transforming. This is the ultimate horizontal goal of worship. Life transforming. Madaydayaw iti. Nagbabagong buhay, mga kapatid. Naniniwala ako na walang mas maganda kaysa masaksihan ang tunay na pagbabago sa buhay ng mga tao sa pamamagitan ng pagsamba sa pagluwalhati sa ating Panginoong Jesucristo. Kapag ang mga mananampalataya ay nagtitipon at sumasamba sa Panginoon ng buong puso, may dapat mangyari, hindi ho ba? Sa presensya ni Kristo mayroong kalayaan. Banal na pagpapagaling. If you worship Him in spirit and in truth, there is freedom. Amen. May mangyayari. Hallelujah! Yes, Lord. Amen! Wala bang nangyayari sa inyo? Sa akin, every time I worship God and in spirit and in truth, nakakaramdam ako ng pagkakataas ng ating spirit. Nabibless ang buhay ko, napapasagana ang buhay ko sa espiritual na pagkakasagana. Ang kagalingan ay sumasa akin sa lahat ng sakit na nasa akin. Hindi lang physical na sakit. Kahit sa sarili kong binabattle sa buhay, nagkakaroon ng releasing. Every time you worship the Lord in your spirit and in truth. Nasubukan nyo na ba na kahit naglalakad kayo, nag-worship kayo sa Lord? Amen. Hallelujah, amen. Uray, kahit nasa garden kayo, kahit nasa business kayo, you're worshiping God. Hallelujah, parang hindi mo alam ang ginagawa mo, napupuspos ka ng banal na espiritu at talaga namang ramdam na ramdam mo yung pagpupuri mo sa Diyos, whatever you do. Amen, hallelujah. So habang ipinahayag ang salita ni Kristo sa pamamagitan man ng awit o sermon, maaaring makaharap ng mga tao ang kanyang mga makapangyarihang presensya. Yeah? Nararamdaman natin yung presensya ng Diyos. And in His presence, there is freedom. Ano ba? Meron sa inyo? Unforgiving spirit? Problema sa buhay? Maraming bagay na nagkukos ng kung ano-ano sa buhay ninyo? Worship God in spirit and truth. Magkakaroon ka ng kalayaan. Because in His presence, there is freedom. Maridayaw iti. In His presence, there is freedom. Yes. Hallelujah. So bilang mananampalataya, ikinakarangal natin gamitin bilang kanyang sisidlan at kaluwalhatian. Upang ibahagi ang pag-ibig, ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay na tanging magagawa lamang natin ito kung purified ang ating mga puso sa Diyos. Naway matamo natin ang kagandahan at kapangyarihan ng pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya, hindi ko kayang abutin ang buong mundo. Kaya, sabi ko sa Lord, i-bless mo ang social media na ito para gamitin ko. Hindi ko mai-off yung aking dashboard, ano bang tawag doon, yung pagiging content creator ko dun sa FB. Dahil gusto kong ma-reach out lahat ng tao. Mas mabilis kasing reach out sila pag naka-open yun. Pag i-off ko yun, mas hindi nila makikita yung pagpapahayag natin ng salita ng Diyos. Salamat sa inyong support. Amen? Hindi ko yung ginagamit, hindi ko ginagawa yun, alam ng Diyos with all my heart. Para gawing content. Hindi naman enough yun eh. Para ma-monetize ka. Dahil napakaraming requirements sa monetization. That's not enough. But my goal, alam ng Diyos, is to preach the gospel through social media
Maridayaw ti Apo. Amen. Apay, baybayab nga ag ngaw ti kung conformity ta tao ta social media nga kay kayat na nga dengdenggen panpalakpakan da pay halos ibigay ang lahat ng heart nila. Sa walang katuturan, Sang-sang. no joke nga green joke ay amo ti paspas da nga mang like. Pero pag word of God na ay sus di na pay pulos ma-open because they are blind spiritual. But praying na sa pamamagitan ng paghahayag natin mga salita ng Diyos, tayong lahat, sama-sama tayo. Matthew 19:28. 19 to 20. Go and preach the gospel. Amen. Glory to His name. Saan mang dako ng mundo? Paano ako makakapunta ng Africa? Paano ako makakapunta ng Malaysia? Ang daming nations. Hindi mag-social media. Baka sakaling maiba to. Ma-share sa iba. Maridayaw iti Apo. Amen? Amen. Hallelujah. So, sana nga po mga kapatid, patuloy po tayong sumamba sa Diyos. At hayaan natin ang ating katawan. Ang ating isip ay gamitin ng Panginoon. Matagpuan tayo bilang tunay na mananamba sa hinaharap na mananamba na hinahanap ng Ama sa langit. Ang ating mga puso na may tunay na pagsamba and in spirit and in truth. Amen. Glory to His name. Mga kapatid, kumusta po ang pananambahan natin sa Diyos? Kumusta? Di ba nagdaydayaw mo ti Apo? Hindi ko alam. Dahil ikaw lang makakasagot. Pero ang prayer ko sa Lord, sana maintindihan mo ang tunay na pagsamba sa Diyos. And in spirit and in truth. Glory to God. Amen? Kaya, during praise and worship, naintindihan ka ng Diyos kung hindi mo maitayo, hindi ka maka-jump, pero ibigay mo ang best mo. Amen! Shout to the Lord! Sabi niya doon. Pero, ayaw mong i-shout. Pero kaya mo naman. Huwag ganun. Bigay mo yung best mo. Aridayaw iti Apo. Amen? Hallelujah. So, maraming bagay yun. Yun ay, ito lamang mga bagay na ito ay isang pagpapaalala ng Diyos na dapat natin siyang sambahin and in spirit and in truth. Manaydayaw ti Apo. Mahalaga ang espiritu ng Diyos dapat sa pag-worship nasa ating puso. Hanapin natin siya ng may banal na pagkahanap. Napabanal ang ating mga puso dahil sa espiritu at pagkahugas ni Kristo sa ating mga buhay. Nananahan ang espiritu ng Diyos sa atin. Ituturo niya lahat yung mga bagay na hindi natin kaya. Sasabihin niya lahat yung mga bagay na hindi natin alam. How to pray, how to worship. Anong gagawin ko? Nakakarinig ako, Lord, ng word mo, hindi ko maintindihan. Ang espiritu ng Diyos, tutulungan niya tayo. So allow the Holy Spirit na siyang laging nasa ating mga puso if you worship the Lord, our God, as your God, as your Lord, as your Creator. Ano man ang ginagawa mo sa buhay. Kumakain ka man, umiinom ka man. Worship the Lord with all your heart sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu na nasa iyo. Tumayo po tayong lahat. Jesus, hallelujah. Kailanman ay hindi kayang sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng ating laman. Masasamba lamang natin ang Diyos kung ang Espiritu niya ay laging nasa ating puso na dalisay. Walang dumi at walang pag-aalinlangan. Hallelujah. Taas nga po natin ang ating mga kamay sa Diyos. Sabihin natin sa Kanya, Lord, we are here. Andito po ako, I am here. Hallelujah. Nandito po ako para sambahin ka. Itaas ang iyong dakilang pangalan. Tulungan mo po ako para ang aking espiritu ay laging nakatuon sa iyong espiritu, Panginoon. Dahil kailangan ko po ito. Ang banal na espiritu mo na nananahan sa aking puso ay lalo pang mapalago, lalo pang mapalakas sa pamamagitan ng aking pagdinig sa iyong mga salita, sa pamamagitan ng pag-realize ko, pag-acknowledge ko sa espiritong iyan sa aking buhay na patuloy nakikilos sa aking buhay. Lord, salamat po sa buhay ng mga kapatid na ito. Salamat po, Lord, sa bawat isa na nakinig sa amin sa umaga. Salamat sa mga salita mo.
Salamat sa banal na Espiritu mo, O Diyos, na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord God, dahil wala pong ibang maitataas ngayong umaga kung hindi ikaw lamang sa bawat puso namin sa umagang ito. Patnubayan mo po kami mula bata, mga young people, mga matatanda, Panginoon, na naririto. I-bless mo kaming lahat, Panginoon. Patuloy mo po kaming yakapin, O Diyos, hallelujah, upang sa aming pagpapatuloy na paglilingkod sa iyo, hallelujah, ay patuloy ka naming masamba ng tunay na pagsamba, anuman ang mga bagay na ginagawa namin. Nasa trabaho man kami, nasa pagtulog man, nasa papamamahinga man, nasa anumang bagay na ginagawa namin. Ikaw ang lagi namin kasama. Ang Espiritu mo ay laging nasa amin. Pwede ka naming sambahin in spirit and in truth. And Lord, thank you, Father God. I-bless mo sila, Panginoon. I-bless mo na gito'y nga kakabsat ako. Abutin mo ang bawat pangangailangan namin. Ikaw, O Diyos, ang mag-bless sa bawat isa ng mga kapatiran na naririto, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Ikaw po ang naluluwalhati sa bawat buhay namin sa umagang ito, O Diyos. Dahil ikaw ay dakila, dahil ikaw ay Diyos ng kataas-taasan, Diyos na tapat sa bawat isa sa amin. Igino-glorify ka namin, O God, sa bawat ginagawa namin, sa bawat pag-worship namin sa iyo. And Lord God, inaalaw namin, O Diyos, na ikaw ang sentro ng aming buhay, na ikaw ang Espiritu mo ang mag-drive ng lahat ng buhay namin, O Diyos. Manguna ka sa bawat buhay namin. Dahil kung wala ka, O God, na nag-reveal sa amin kay Kristo Jesus, hindi ho kami, O God, wala kaming magagawa sa aming buhay. Kaya Panginoon, inaalaw ka namin bilang ikaw, O Diyos, ang mangunguna sa aming mga buhay, O Diyos, sa church na ito. Thank you, Father, and we give you all the praise. We give you all the praise. Yes. Hallelujah. Bendisyonam iti iglesia, at apo si kahit may daydayaw iti rento nga bigan. Agyaman kami, Apo, ti kinaimbag mo. Agyaman kami ti panakikaadam kada kami, iti rento nga aldam. Madaydayaw ka, O Diyos. We give you all the praise. At sa aming susunod na gagawin, manguna ka nga, O Diyos. Hallelujah. Hanggang sa kami, O God, ay patuloy, hallelujah, na mabless pa sa mga next pa na gagawin namin. Lord, thank you. We give you all the praise. Amen. Maaari po tayong maupo. At pakihintay lang po yung ating merienda. Nagluto po si Brother Joel at Sister Melanie Pansit. Hallelujah, para sa merienda natin.